Sa unang tingin, aakalain mong hindi natunaw na pagkain. Pero kung susuriin, nyay, bulati pala. Nakakadiri ng tingnan, delikado pa sa ating kalusugan. Dahil kapag umatake ito lalo na sa mga bata, tiyak peligro ang dala. Sa isang barangay na ito sa Taguig, maaga pa lang gising na ang mga bata, pero hindi para maglaro o mag-aral sa eskwela, kundi para sa Operation Purga. January na rin po ay National Deworming Month. So sinabay na rin po namin sa amin Operation Timbang Plus. Nagmimigay din po kami ng vitamin A and then micronutrient powder. Deworming or ang pagpupurga, ito ang paraan na pagbibigay ng anti-helmet drugs. Ito yung mga gamot na binibigay sa bata para laban sa bulate. Sa pamamagitan daw nito ay tuloy-tuloy na makakapaglaro ang mga bata na malayo sa peligro ng mga bulate. Dahil likas na malikot at mahilig maglaro ang mga bata, sila raw kasi ay kadalasang mabibiktima ng mga bulate. Ang deworming o pagpupurga kadalasang ginagawa sa mga bata. Pero alam nyo bang ginagawa rin ang pagpupurga mula 2 years old hanggang 19 years old? Nako, prone din pala kasi sa pag-atake ng mga bulate kahit na medyo mas matanda na. Kaya't ingat-ingat at siguraduhin malinis sa katawan. Safe ka na, fresh ka pa. Yan lang, baby. Saglit lang. Aming inabutan si Arjen, isang PWD. Kahit 10 taong gulang na, ayon sa kanyang lola, ito raw ang unang beses niyang mapasabak sa pagpupurga. Inaasahan ko lang po dito sa deworming na maging healthy po siya para at least hindi po namin magiging problema. Minsan daw kasi inaatake ang bata ng sakit ng tiyan. Bakit mo nga ayaw magkaroon ng bulate? Masakit yan ko eh. Before naman kumain, nagwawas naman sila ng kamay, tsaka lagi rin po siyang nag-alcohol. Pero mabuti na lamang daw at listo ang bata. Anong alam mo sa bulate? Saan nakukuha yun? Sa lupa. Bakit ka naghugas ng kamay? Para hindi madumi. Pero ang peligro ng bulate, walang pinipiling lugar. Mapalabas o loob ng bahay, yung ano ko po na laging nasa labas, nagkabulati po. Ganon din po yung anak ko na lagi lang din po nandito sa loob ng bahay, nagkabulati pa rin po. si Kyra naman, kahit madalang lumabas, nakitaan pa rin ng bulate. Pang 3 times na po ito niya ngayon na mag-deworming po. Pangalawang deworming niya po, doon po yung nagkaroon siya ng may lumabas pong bulati po isa. Kaya gusto ko madalas, kung pag may deworming, mapapapurga po siya. Madalas din daw itong umaray sa sakit ng tiyan. Parang normal na trangkaso at ubos sipon lang po. Last year po, nagkaroon po siya ng diarrhea, tapos susuka po siya. Kaya naman si Mami Mary Jane, ingat na sa mga pinaiinom at ipinapakain kay Kyra. Nagsusubo po ng kamay niya na hindi nakakapaghugas ng kamay, kaya pwedeng doon po nagka-diarrhea po siya. Na mga laruan na nasa lapag, tapos naisusubo niya po. Pwedeng doon po yung dahilan ng pagka-diarrhea niya po. Ayon kay Dr. Grace, isang pediatrician, maaari nga raw na epekto ng bulate ang naranasan ni Kyra. So, ang mga simptomas ng mga batang may bulate sa tiyan, makikita mo sila, mayroon silang diarrhea, mayroon silang dumi. Yung dumi nila is may dugo, pwedeng may dugo. Pwede rin constipated sila. Sumasakit yung tiyan, lumalaki yung tiyan. Ang mga karaniwang bulate raw sa tiyan ay ang mga roundworms, tapeworms, pinworms, at hookworms. Ang mga bulate, tinatawag natin silang soil-transmitted helminths. Ang mga bulate ay nakukuha sa lupa. So, madalas ito nakukuha sa mga maduming environment. Kaya para maiwasan ang pagkalat ng bulate, payo ni Doc. Importante is good hygiene and good sanitation. So, kailangan laging maghuhugas ng kamay. Kailangan ang tubig na iinumin natin is make sure na hindi ito contaminated. So, kailangan malinis na tubig, kailangan yung mga kinakain din malinis. Ito ang itinuturo ni Mommy Mary Jane kay Kyra ngayon. Ginugupitan din niya ito ng kuko kada 3 linggo para iwas siksik ang dumi dito.
Bukod sa OOTD, tinitiyak din ni Mary Jane na nakatsinelas o sapatos ang bata tuwing lalabas. Sinisiguro din niyang malinis ang kanilang pagkain at ang kanilang paligid. Maging malinis sa paligid at sa katawan, yan ang dapat tandaan. Para kahit gaano kalikot, ang mga chikiting iwas sa mga bulating kumikislot-kislot.